Social Structure Theory. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na, para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about the social structure theory. So let's first define the word structure in the sociological perspective. Ang structure mga kaibigan, ay tumutukoy sa mga paulit-ulit na mga pattern ng pangyayari at mga pag-uugali ng mga tao sa isang lipunan. Ito ay tumutukoy din sa maraming mga sistema na pinagsama-sama upang mabuo ang isang lipunan. Ngayon ano naman ang ibig sabihin ng social structure? Ang social structure ay isang epektibong ugnayan ng mga grupo sa isang lipunan, kung saan ang mga tao dito ay lumilikha ng mga bahagi na konektado sa ibang mga grupo sa ilalim ng isang lipunan. Halimbawa, ang pamilya, paaralan at mga relihiyon ay pwedeng maging magkakaugnay. Ngayon ano naman ang ibig sabihin ng social structure theory? Sa social structure theory, ay ipinaliwanag na posibleng magkaroon ng kriminalidad kung ang mga tao sa mababang antas ng pamumuhay ay hindi makakasabay sa patuloy na pagbabago ng sosyolohikal na ekonomiya, gaya ng edukasyon, trabaho, sweldo, mga community safety, at iba pang mga social support. At ayon sa theory na ito, mas malaki ang chances na ma-involve sa krimen ang mga tao na kapos pagdating sa mga social needs, at sinabi din sa theory na ito kung ang mga tao na nasa mahihirap na panahon, ay mabigo na makamtan ang pangangailangan sa salapi, ay maaari silang ma-involve sa kriminalidad, dahil hindi nila makuha ang gusto nila sa ibang mga paraan. Merong tatlong klase ang social structure theory. Ito ay ang social disorganization theory, strain theory, at ang cultural conflict theory na ating napag-usapan na sa ating mga lumang episodes. Anyway, bigyan lang natin ito ng maikling mga paliwanag. Umpisahan natin sa social disorganization theory. Ayon sa theory na ito, binigyang paliwanag na kung ang isang lipunan ay kulang sa mga pagkilos, posibleng bumaba ang seguridad at kontrol sa lipunan na magiging dahilan ng pagkakaroon ng kriminalidad at pagkasira ng mga naitayong institusyon. Pangalawa ay ang cultural conflict theory, or kilala din sa tinatawag na cultural deviance theory. Pinaliwanag sa theory na ito, na ang pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala ng tao, ay maaaring magresulta ng mga maling pagkakaintindi sa isang kultura ng isang lugar, na pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. And last, ang strain theory. Pinaliwanag sa theory na ito ang mga sitwasyong humahadlang sa isang tao, na makamit ang kanyang mga gusto, na mayroong magandang hangarin. Sa theory na ito, ang pagkabigo ay nagdudulot ng iba't ibang mga negatibong pananaw sa isang tao, tulad ng galit, pagtatanim ng sama ng loob, paglayo sa karamihan, at under great pressure, na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi na nakakamit ng isang tao ang kanyang gusto. At siguro, ay hanggang dito na po muna matatapos ang ating maikling video tungkol sa social structure theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.